speaker. Mình lớp cái vấn đề đi xuống một cái luôn đi luôn. Sa dito po na part is doble ingat po tayo, no? Kasi ito po yung mainboard or motherboard. Ito po yung utak ng laptop natin kung bakit siya tumatakbo or gumagana. Once na matanggal nyo po, extra careful po, huwag nyo po siyang ilapag sa table or upuan na basa, or huwag nyo po siyang ilapag kung saan nyo inilagay yung mga screws or tools nyo, kasi may posibilidad na mag-short yung mga kapasitor, no? Bakit mag-short? Kasi meron po yung mga load na voltahe, no? Kahit patay siya, kahit walang baterya, meron pong mga maliliit na mga voltahe na posibleng mag-cause ng major damage sa inyong board. Tapos dito naman is double checking po sa parts natin, no? Sa spare parts, kung tama ba yung dumating, yung flex, kung tugma ba, tama ba yung pins. Ito naman ang pagbabaklas nung, kung sasakyan pa ito, is tinatawag namin itong backing plate, no? So backing plate po siya in between ng motherboard tsaka keyboard. Pasensya na kayo mo guys sa background ng audio, kay nag-under ang washing. Yan. Ayaw ninyo ni sunduga nga kung ginabuhat nga nipper, ihimo na kong side cutter, no? Pasensya, disclaimer lang, wala ko lang magamit kay kanang backing plate is naka sulda, ang plastic is nakatuhog sa
backing plate tapos gi-expand ang tumay sa plastic, no? So kailangan ako siya i-cut na ako ginabuhat, ina-cut na ko siya. Wala man ko ilain kay kung side cutter is dako kayo pang electrical. So sorry lang sa kaniper kay ikaw ra gyud ako magamit. So hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Ito po yung ibig sabihin ko. Disclaimer lang po, pagpasensyahan nyo na kung sniper yung ginamit ko, no? Sniper is gamit sana sa mga kuko natin, pero wala po akong nakitang ibang magamit kasi nandito lang po ako sa bahay. Malaki kasi yung side cutter ko pang electrical. Tapos wala din akong soldering iron para tunawin yung plastic na ginawang lock sa backing plate. So nag-sorry na ako dyan kaniper na ginamit ko siya. Ito na po siya, natanggal na po. Salamat kang nipper. Hindi sa kanya, hindi ko po ito natanggal. So yan po yung keyboard na luma, na backlash na. May mga alikabok pa yun ng mga nagaling sa cooling fan. So ito po yung bago. Nabit natin, and so far it fit, no? Nag-fit it yun sa casing ng laptop. So dito naman po is kung paano namin or paano ko idinikit or ikinabit yung keyboard, no? So yan po, ginamitan ko lang siya ng B7000 or T7000 na liquid glue or adhesive, no? Kadalasan ginagamit po ito sa mga LCD screen ng cellphone natin or sa cover para gawing pangdikit, no? So nilagyan ko po lahat ng pin na pinutol ko. Linisan po muna natin ang mga chipset niya, no? Kasi sobra-sobra po yung thermal paste na nailagay na unang gumawa nito. Extra careful po sa pagkabit nitong flex ng keyboard, no? Kasi maaari pong mapunit yung plastic na blue, yung nakikita nyo, or maputol or magka-damage yung flex ng keyboard. Tapos ingat sa pagtiklop nito. Tiklopin nyo lang na hindi iniipit ng masyado, no? Or idinidiin. Hayaan nyo lang siya na mag-bend. Tapos ipitin nyo lang ng motherboard. Sa paglagay po ng thermal paste, huwag nyo pong lagyan lahat ng
ng meron yung plastic, sa loob ng plastic, wag po. Kasi hindi naman po yan lalapat sa heatsink. Ang lalapat lang po sa heatsink is yung chipset mismo, hindi yung kabuuan na merong insulator na plastic na kung nakikita nyo na yung orange. Wag po. Huwag nyo po yung punuin. Yan lang po. Kasi yan lang naman po yung part na umiinit. Tapos useless po kasi yung inilagay na sobrang thermal paste kasi hindi naman yun nag-transfer ng heat sa heatsink kasi nga hindi siya lumalapat ng maigi sa heatsink. So yung ang lumalapat lang po sa heatsink is yung chipset mismo. Ito naman po is ang paglalagay o pagkakabit ng SSD. Kung napapansin nyo, yan po is slot originally ng ODD or optical disk drive or CD-ROM or DVD-ROM drive yung tinatawag, no? I can say na ito po isang life hack, no? Isa sa mga life hack para makabit mo yung SSD na hindi tinatanggal yung original na hard disk drive or HDD, no? So kakabit mo pa rin yung lumang HDD, yan kinakabit ko ngayon para or as a slave na lang, no, para sa storage ng ibang files mo, para yung lumang files mo is hindi mawala, no? Upon installation po ng operating system or during installation ng operating system, yung installation is i-proceed mo sa SSD, hindi po sa HDD. Ang HDD nyo po ngayon na original o yung luma is magiging slave ng unit. Ito na po yung pinakahuli nyong dapat na ikabit, no? So ito po yung battery ng laptop na dapat ay siya yung pinakahuli nyong ikabit kasi during installation po posible may short, no? O yung flex may short nyo, so delikado. So siya po yung pinakahuli kong ikinakabit sa tuwing gagawa po ako ng laptop. Kung napansin nyo po, ito pong baterya sa simula, ito po rin yung una kong binaklas, no? So kung ano po yung una nyong binaklas, siya naman huli nyong ikakabit, no? Para for the safety lang po ng unit, no? At as technician, safety rin para sa amin kasi baka mag-fail. Cargo namin yun, kailangan namin hanapan ng solusyon. So para walang ibang aberya, ayan po yung ginagawa ko. Kung ano yung huli, ay kung ano yung una kong tinanggal, siya naman yung huli kong ibabalik. Ito naman po yung pinaka-exciting na part, no, sa pagkukumpuni ng isang laptop. Itong pag-testing. So far, mandar naman. Ayun, nag-boot na siya. Mabilis naman siya.
naka-open agad. So before pala ako nagkabit ng keyboard is na-format ko na ito na unit, no? So pag format naman is madali lang naman eh. Marami na pong nag-upload kung paano, kung ano ang gagawin. Meron pa nga iba nag-share ng mga proc files, no? Or installer. Kaya naman, no? Ito yung pinakamasarap naman, na yung kinabit mo is gumagana lahat. Ito yung pinakamasarap na part. Yung pag-testing mo is all goods, no? Walang palya lahat, gumagana lahat. Pasensya na po sa background, may mga sasakyan na dumadaan kasi nandito po ko sa labas po, no? Nasa field po ako ngayon, kaya maraming sasakyan, no? Abang nag-aantay ng oras is nag-e-edit ng video. Ika nga, time is gold, but God is good all the time. Malayo, pero salamat sa Diyos at binigyan tayo ng kaalaman, no? Na maaari natin ma-share or maaari tayong makatulong, especially sa mga estudyante, no? Huwag po kayong mahiya, no? Magtanong kung meron kayong needs or repair needs sa inyong mga unit. Tutulungan po natin yan. Pagtutulungan po natin yan. Dito lang po muna, hanggang sa muli po. Abang-abang lang po kayo sa mga video, baka meron kayong matutunan or baka meron akong ma-share or baka meron kayong katanungan, pwede nyo pong ilagay dyan sa baba sa comment section, no? I will try my best na mag-reply. Salamat po, hanggang sa muli po. Ingat po tayo lahat. God bless.